So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ulit ng point of view, of course, Rochelle, our first love. Di ba, medyo matagal din bago kami, medyo matagal na rin actually, nung simula nung tinanggal kami ni Dodong sa community, sa paniniwalang magiging makonte or magiging tahimik ang community kapag wala ang roar or wala ang mga reactors. Medyo masama ang loob namin noon, pero carry lang, di ba? Nakaka-move on na rin naman kami. Ngayon, medyo na-trigger lang ako sa nangyayari ngayon, lalo na kay Langga Rachel, na mas nagiging matindi ang challenge sa kanya ngayon dahil supporters noon ngayon ay naging haters. Nako, galit na galit, gustong manakit. Marami actually nakikita ko sa kanya mga bashers, grabe, parang naging times 2, times 3, times 5 ata mga bashers ngayon ni Langga Rachel. So this is it. Unang-una, kung hindi nyo na nararamdaman si Rachel, kung hindi nyo na mahal, mag-bye-bye na lang kayo. Huwag na kayo magsalita ng kung ano-ano pa. Iwan nyo na lang siya ng diretso. Kaysa kung ano pang mga sinasabi nyo hindi maganda, di ba? Hindi perfecto yung tao. Malamang malayo sa pagiging perfecto yan. Pero believe ako kay Rachel sa totoo lamang. Kasi yung tibay niya, yung pagiging breadwinner niya, yung pagiging malakas niya, talaga, yung pagiging yung pagiging determinado niya sa ginagawa niya, talagang focus siya. Actually, nakakabilib kasi bilang ngayon kailangan niyang dumoble o triple ang kayod niya ngayon talaga, lalo na lahat naman ng mga kapatid niya nag-aaral, plus magdadalawang kolehiyo na sila ngayon. So, di ba, wala namang ibang mag-shoulder diyan, wala namang ibang sakalam diyan, or wala namang ibang maaasahan sa pamilya niya kundi siya lang. Sa party na 'yon, talagang hands up. Nakakabilib si Langga Rachel sa sa party na 'yon. Diba, sa part na 'yon, talagang kinaya niya lahat ng mga pangbabash, mga panghuhusga ng ibang tao, though kahit hindi man siya kilala. 'Di ba? Malayo sa pagiging perfecto yung tao, pero I think hindi naman niya deserve like isumpa or kung ano-ano pa mga sobra-sobrang masasakit na salita. Actually, ang nagpapagulo lang dyan naman sa kanila, syempre, yung mga supporters lang din na parang hindi na sila masaya ngayon. Kung hindi naman na kayo masaya, di ba? So, na lang, mag-graceful exit na lang. Di ba? At syempre, isa pa sa mga nakakapag-trigger siguro dyan, base lang din sa obserbasyon ko, mga sponsors din na pabida-bida or lalo na yung mga one-sided. Di ba? Instead na intindihin ang both sides, may kakampi dito, kakampi lang dito, at bahala na yung isa, 'di ba? Naging insensitive sila pagdating sa part ni Rachel. Nakakaloka naman na. Pero paano ba 'to malalagpasan ni Langga Rachel? Wala. Kundi kailangan niya lang ng kailangan niya talagang tatagan palalo, and wala siyang ibang kakapitan ngayon kundi si Lord. Si Lord na lang talaga. And syempre yung mga may pamilya naman siya. Kung hindi niya kayang mag-open up sa papa niya, of course, siguro naman makakapag-open up naman siya kay Tita Mabel niya, sa mga kapatid niya, dahil yung mga kapatid naman niya, babae naman, sigurado ako, mararamdaman or maiintindihan din siya, di ba? Hindi pa rin siya nag-iisa. Although minsan, kapag doble-triple na yung mga nangyayari, di ba? Minsan na mararamdaman mo na nag-iisa ka na lang. Pero hindi siya nag-iisa, marami pa rin nagmamahal sa kanya. Kung meron mang nawala, sigurado ako meron ding dadating. Ganun lang naman ang mga tao dito sa Sokmid. People will come and go, di ba? Kailangan mo lang talaga na the more na ibababa ka ng mga taong nawala ng bilib sa'yo, the more nagagalingan mo pa, the more na pagsikapan mo pa, the more na ipapakita mo kung anong kaya mong ibigay, kasi para isampal sa kanila ang katotohanan na kaya mo. 'Di ba? Yun lang yung magiging weapon ni Langga Rachel dyan 'di ba? Let them judge you, pero gagawin mo lang yung kung anong kung anong mas maganda para sa sarili mo and para sa pamilya. Focus na lang sa goal. 'Di ba? Focus na lang sa goal, wag na lang doon sa kung anong mga sinasabi ng iba pang mga bashers. Although masakit, 'di ba? Masakit talaga. Pero anong gagawin?
anong gagawin? Walang laban talaga silang Rachel sa mga bashers, 'di ba? Wala naman siyang control sa mga sasabihin ng ibang tao. Ang kaya lang niyang kontrolin kung paano niya ito dalhin, kung paano niya i-absorb ang lahat at kung paano niya tanggapin ang lahat. 'Di ba? Ganun talaga. Sa Sokmed medyo nakaka-overwhelm at the same time marami ding hindi magandang bagay katulad na lang ng bashers. Minsan may hamon din sa mga sponsors kasi yung mga sponsors magiging kaaway mo, may mga sponsors na demanding, may mga sponsors na hindi magawa yung gusto mo, magagalit sila, nadidismaya, 'di ba? Magiging pangit yung tingin nila sa iyo, ganon, 'di ba? Ay nako. Doble triple ang challenge kapag andito sa Sukmed, lalo na kapag kasikat ka. Pero ano bang dapat gawin nilang Rachel ngayon? Kailangan lang talaga niyang magpakatatag at kumapit lang talaga kay Lord. Kami naranasan din namin yan. Ako mismo naranasan ko din yan. Grabe yung mga pagsubok, lalo na yung tinanggal kami sa community ng Rochelle, di ba? Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan mong labanan ng bonggang-bongga, and sobrang thank you ako kay Lord talaga dahil hindi rin niya kami pinababayaan talaga nung mga time na, or hanggang ngayon naman, we are really struggling. Pero kaya. And alam ko nakakayanin din nilang Rachel, 'di ba? Hindi nakaka-relate ako sobra sa kanya kasi ako breadwinner din ako sa pamilya. Sobrang nakakadurog talaga ng puso na alam mo sa pamilya mo na gusto mong ibigay ang mga ganito bagay, ganito ganyan, pero wala kang kakayahan pa sa ngayon. Pero very good kay Langga Rachel kasi kahit papaano na ibibigay niya talaga, 'di ba? Kasi marami pa din namang sumusuporta sa kanya. Wala naman sa 1/4 ang mga nang babash, 'di ba? 'Di ba? Wala naman sa 1/4 ang mga nang babash kaysa mga sumusuporta. Ang kailangan lang talaga niyang gawin is tuloy lang. Life must go on kahit maraming sasabihin ng tao sa iyo. Pag andito ka talaga sa Sokmed, marami talagang human CCTV na talagang marami silang sasabihin sa iyo. Pero ganun talaga. Go lang. And wala kang ibang magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo. Ganun lang. And syempre sa mga taong nandyan na talagang naniniwala na kaya mo din. 'Di ba? Lalo na silang Rachel, of course, meron siyang boyfriend. 'Di ba? Although LDR sila ngayon, pero pwede naman niyang kausapin yan through video call kung paano nila malalagpasan ang mga problema ngayon. Kasi talagang feeling ko, sinusubok sila ng bonggang-bongga ngayon, lalo na magkalayo sila. May mga supporters kasi na medyo demanding kasi gusto nilang kilig. Guys, sa mga Rochelle fans, accept the reality na paminsan-minsan na lang kayo magkaroon ng kilig kasi iba na ang focus nila ngayon. Nasa era na sila ng seryoso na ang buhay nila. 'Di ba? Well, okay lang siguro, talagang maraming kilig dapat yan kung si Dudong mag-focus sa kilig. Kaso nag-focus siya sa charity. So, pagdating sa bagay na ganyan, kailangan niyang intindihin dahil yung purpose niya talaga, nararamdaman niya talaga sa puso niya, talagang pagtulong. So, magkalayo talaga sila ngayon. Kung uuwi si Dudong dito sa diet, saka sila magkaroon ng moment na magkakasama, 'di ba? At 'yun ang tanggapin ng mga Rochelle fans. Kaso yung ibang mga Rochelle fans, imbes na intindihin ang sitwasyon ngayon, parang parang ang bigat-bigat sa loob nila na ganito ganyan. Pero maayos din yan, sigurado ako. Pagka nakauwi si Dudong dyan sa diet, for sure mapag-uusapan din nila ang problema. Lahat naman, pakiramdam ko, kayang-kaya nilang lagpasang dalawa. Basta magkasama silang dalawa. Basta nasa isang pa rin sila, di ba? Basta matibay lang silang dalawa. At panghahawakan nila yung pagmamahal na meron silang dalawa, di ba? Lahat, mga bashers na yan, kayang-kayang malalagpasan. At kahit mga sponsors pa, ipapakita nila na walang ibang nagmamahalan or silang dalawa ang masusunod. So, ayan lang Rachel, stay strong, 10 times mga ganon. And kapit lang kay Lord, always pray,
And share your mga problems sa mga kapatid mo, kay tita mo, or kay Dudong syempre, 'di ba? Sa mga tao mapagkatiwalaan mo. And ayun, magiging okay din ang lahat. Okay? Thank you guys.